makakausap natin sa kabilang linya si Police Major Hazel Asilo, ang Chief PIO ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang hapon sa iyo. Salamat sa pagtanggap ng tawag. Kamusta na po? Ako po si Bong Nebriha ng Biyaheng IC. Magandang hapon po, Sir Bong, at sa ating mga subaybayan, magandang hapon po sa lahat. Major Asilo, alam ko busy-busy kayo, no? Kahapon lang kamiting ko si General Aberin sa Camp Crame together with the meeting presided by Yusek Sanares ng DILG, no? And I can see that you have your plates full right now. Major Asilo, darating ang People Power Anniversary. Anong gagawin na paghahanda ng NCRPO? Bilang paghahanda po ng NCRPO, meron po tayong naka-ready na 10,827 na TNT personnel na atin pong i-deploy sa iba't ibang lugar po para i-secure po itong ating pagdiriwang ng 40th EDSA anniversary. Ganon din po yung isasabay po na trillion peso March Rally 3. So, ito pong dalawang ito magsasabay. So, kailangan natin ng mas maraming personnel na sisiguraduhin po na yung ating mga kababayan na dadalo at magtitipon. Ganoon din po yung ating mga motorista at mga kababayan na hindi po dadalo, ay masiguro po natin na lahat po sila ay magiging ligtas at mapayapa po nilang magagawa ang kanilang mga gagawin. Major Asilo, kailan ba itong date na to, yung exact date talaga ng rally na yan? Ayon po dito sa ating pakikipag-ugnay, meron po tayo magaganap na program or ito pong ating trillion peso march is February 25 po. Ang nakaschedule po sa kanila, binigay po ay 7 a.m. hanggang 10 p.m. So yun po yung allowed na time para sa kanila para mag-conduct po ng kanilang programa. Saan naman ito gaganapin? Some area po ng White Plains ang ibinigay po na location po dito sa ating mga kasama at kababayan na magkakaroon po ng trillion peso March Rally 3. So, are we talking about just one area in Metro Manila, Major Asilo? O ito na naman, baka magkaroon na naman tayo ng multiple locations na merong Luneta, merong Quezon City, kung saan-saan. Ito ba Quezon City lang? Diyan lang sa may White Plains? Meron po tayong magaganap din po dito sa may area ng EDSA Shrine, pero po ang sure pa lang po natin na programa na magaganap po ay sa February 22. Isa po itong prayer rally dito po na magaganap po sa EDSA Shrine. So yun pong iba pong activities ay pinaplansya pa po at malalaman po natin yan. Meron po kasi magaganap pa bukas na conference. So, mapaplansya po yan at malalaman po natin kung ano pa po yung ibang activities in line po dito sa mga celebration po na ito at mga pagtitipon. So, linawin ko lang, Major Asilo, February 22, which is Sunday, merong prayer rally naman sa EDSA Shrine. Tama? Tama po. Then may programa, hindi ko alam, yung celebration ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution, that's different from the program na ng mga magpro-protesta, tama? Yes po, iba po yung magiging program po ng ating trillion peso March movement na inalaw po ng Quezon City sa February 25. So yung mga magaganap po na activities in line with the anniversary is yan po yung ating inaalam pa. Depende po sa mga permits po na mga makukuha po nila. O kasi alam ko ang lead agency diyan sa celebration ng EDSA People Power Revolution is National Historic, di ba? Yung NHCP. Ang lead agency. Sila yung nagpro-programa kung may programang magaganap. Pero kung sasabayan ng rally ng Trillion Peso March, that is something else. Because I think I've attended one of the celebration yan. Solemn yan eh. May flag racing, may reenactment. Hindi naman sila pwede at sumabay dyan. Mawawala yung solemnity ng celebration. Yes po, meron pong kumbaga ibang pagdiriwang po na magaganap. Aside po dito sa mga grupo na nagsabi po sila ay magkakaroon din ng mga pagtitipon. So, yung pong celebration na yun, yung anniversary celebration na yun is laluhukan din po ng ating government. So meron po tayong mga replaying, mga ganun po. So may programa pa po
Natatandaan ko nga yung PNP, nagpalipad pa ng helicopter, nag-flower drop pa dyan eh. Tsaka may mga drones silang pinapalipad eh. Pero I do not know if they will still have that kind of celebration ngayon, ano. Pero Major Asilo, 10,800 na pulis, saan manggagaling yan? Ito po ay, meron po tayo ditong naka-standby na CDM na 4,947 at yung 5,880 po, sila po yung talagang mga madedeploy. So, magagaling po yan dito sa atin sa buong NCRPO, sa ating 5 police districts, ganun din po sa regional headquarters at sa ating RMFB. Yung pong ating naka-standby na nasa almost 5,000 po ay meron po tayong tig 1,000 na hiniram po mula sa Region 3 at Region 4A. Ganun din po meron po sa ating mga kasamahan sa SAS. Ayun. Pero meron pa rin tayong tinututukan na ASEAN activities, no? So you are also involved in that. Meron bang sasabay dito sa mga rally na to during that time? Sa ngayon po, yung pong mga activities natin in line with ASEAN is inaalam pa po natin kung may kasabay. Kung meron pa man po, ay meron naman po tayong mga personnel na naka-delegate po talaga para dito sa ASEAN. So ito pong ating 10,827 is nakaano po sila specifically para po dito sa ating magaganap na mga pagtitipon. Ganun din po yung celebration para sa February 25. Wala ba tayong augmentation coming from the different nearby regions dati like 4A or dito sa Yes, Region po. 3? Meron po, magpapahiram po sila ng tig 1,000 ang Region 3 at Region 4A po. Yun. So may kasama, may kaakibat pala kayo, no? So, anyway, Major Silo, wala ba tayong inaasahan na manggugulo dyan based on our intelligence reports or yes, intelligence reports? Wala bang inaasahan manggugulo? Wala naman po. Sa ngayon po, wala po tayong namomonitor na anumang monitored plans or imminent threats na direktang makaka-apekto po sa ating mga gagawing selebrasyon at mga protesta sa araw ng February 25. Gayun pa man po, since naka-full alert na po ang NCRPO simula February 21 ng 5 p.m., bahagi po ito ng ating preventive at proactive security posture. Kung kaya po, naka-ready po tayo at patuloy po yung ating ginagawang pagmamonitor at koordinasyon sa iba pang interagencies. Pero wala pa silang permit, Major Asilo, wala pa silang permit na nakukuha sa Quezon City? Ang mayroon pa lang pong permit is ito pong trillion peso March movement. Sila po yung nabigyan ng permit na mag-conduct po ng kanilang programa dito nga po sa area ng White Plains. Pero that is February 25. Is it declared holiday already, ang People Power celebration? Wala pa po Wala akong pa. info kung siya ay dineclare. Opo, wala pa po. Okay. Hindi, kasi kung walang declaration ng holiday, just in case, hindi po holiday yan, that will fall on a weekday. Ang weekday po natin, araw po ng trabaho yan. Marami pong matatraffic sa EDSA po yan. Yung nagganap ng mga rally, Major Asilo, I do not know if you will agree with me. Holiday yon, naiipit pa yung mga kotse sa EDSA dahil yung mga nagrarally na naglalakad coming from different sections ng Ortigas, tapos pupunta dyan, nakakapag-delay din ng traffic. And that's a holiday, that's a weekend. Ito, kung gagawin nila yan, same thing. For on a Tuesday na hindi holiday, it would be different. Yes po, kaya po kasama po sa ating mga ginagawang coordinating conferences, meetings, ayun ating pong mga kasamaan sa NMDA at sa syempre po yung LGUs natin para po dun sa mga gagamitin natin na makalsada, yung ating temporary road closures, kung meron pa man pong zipper lane tayong mga gagawin para naman po hindi gaanong maabala yung ating motorista na gagamit din po ng EDSA para po ensure na yung magpa-participate at hindi magpa-participate ay mabibigyan po natin ng parehong kumbaga pareho po natin nakita or napagbigyan po yung kanilang mga gagawin sa araw na yun. Major Silo, matanong ko lang, based on your assessment, wala bang magte-take advantage itong pagdiriwang na ito? Kasi alam naman po natin, nung nagkaroon tayo ng, it was termed as a peaceful rally at the beginning, and then suddenly, may mga naka-black hood, naka-black t-shirt, naka-black attire na nanggugulo na sa lungsod ng Maynila, ultimong mga businesses doon, pinagbabasag yung mga salamin.
Even though na wala masyadong businesses dito sa area ng White Plains, pero may residential dyan, like Corinthians, no? Pagdating mo ng White Plains mismo, papuntang Katipunan, nandun yung mga businesses. Are we, based on our assessment, are we expecting this kind of troublemakers again? Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor na magkakaroon po ng mga kilos protesta aside po dun sa atin ng mga alam na magkakaroon ng mga pagtitipon. Gayon pa man po, since meron naman po tayong identified na mga rally sites dito sa buong Metro Manila, ang mga lugar pong yan ay babantayan din po ng ating mga police districts. May mga kanya-kanya pong mga designated na sila ng mga police in case man po na magkaroon po tayo ng mga lightning rallies o yung mga biglaan pong magpupunta at magkakandak po ng kanilang mga kilos protesta. So, yan naman po isa rin po sa pinaghandaan ng NCRPO. Will this be a no permit, no rally activity for Yes Metro po, Manila? Yes po, no permit, no rally po dahil po alam naman po natin na kapag may permit, napapaghandaan po sila. Kaya po mas nabibigyan po natin sila ng atensyon. Yung security preparation is para rin naman po sa kanila. So mas mabuti po kung magkakandak po sila ng mga rally is dapat po ay may kaukulang permit. Crowd estimates, Major Asilo, do you have one? Para po dito sa gaganapin natin sa White Plains, according po dun sa ating mga organizers, nag-expect po sila ng around 50,000, pero ang inalaw lamang po sa kanila ay maximum of 20,000. 30,000. 20 po, 20. 20. So, ano lang yun, one lane lang ng White Plains, which is good. So, ibig sabihin, traffic will not be disrupted, no? Kasi pag medyo malaki na, naglo-close yung both sides ng na east and westbound ng White Plains, napipirwisyo pa yung mga residente dyan. At saka may businesses dyan, umiikot pa. So that's good kung one lane lang yan. Will you be coordinating with LGU ng Quezon City about this? O nakapag-meeting na ba kayo together with the yung organizers? Yes po, actually po sila po ang nagbigay ng mga details natin tungkol po dito sa kanilang ibinigay na permit sa Trillion Peso March Movement. At sila po ang nagko-coordinate with the organizers po nitong ating Trillion Peso March 3. So, inaalam po natin kung may mga changes po at may mga iba pa pong grupo na maaaring mag-join po dito sa pagtitipon po na ito. Tama-tama, busy na naman si General Silvio dyan sa Quezon City dahil area niya to. Kapro-promote lang nung mama na Police Brigadier General Glenn Silvio. Congratulations sa'yo. Anyway, Ma'am Hazel, Major Asilo, salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Salamat sa impormasyon na iyong binigay. We will continue to keep an update with you kung ano mangyayari dito sa mga aktibidades na to para mapagbigay alam natin sa ating mga ka-DWIC. Maraming salamat, Major Asilo. Yes, Sir Bong. Maraming salamat din po. Good afternoon. Good afternoon sa iyo. Yan po ang Chief PIO ng NCRPO, walang iba kundi si Police Major Hazel Asilo.